floating for the first time in my life! That looks ridiculous. Let's go! Oh my gosh! It's so crazy! Ang Dead Sea ay isa sa may pinakamaalat na tubig sa buong mundo. Kapag naligo ka daw dito, kahit na hindi ka marunong lumangoy ay hindi ka malulunod dahil lulutang ka lang. At bukod dyan, ang putik sa Dead Sea ay nakakagamot di umano sa mga sakit sa balat at maganda sa kalusugan ng tao. Sa katunayan, naging kauna-unahang health resort ito sa mundo. Ano ba ang scientific explanation kung bakit mas madaling lumutang sa Dead Sea? At bakit nga ba tinawag nila ito na Dead Sea? Tara at alamin natin ang mga awesome facts tungkol sa Dead Sea. Ang Dead Sea ay makikita sa pagitan ng Israel at Jordan. Ang totoo ay hindi naman talaga isang dagat ang Dead Sea, kung hindi isa itong salt lake o lawa. Ang Dead Sea ay isang hypersaline lake. Ibig sabihin ay napakataas ng salinity o antas ng asin nito. 34% ang salinity level ng Dead Sea, 10 times na mas mataas kaysa sa dagat. Dahil sa sobrang asin sa tubig, ito ay nagiging siksik o mas dense kumpara sa tipikal na tubig ng dagat. Mas mataas ang salt content, mas mataas din ang buoyancy na dahilan kung bakit lumulutang ang isang bagay sa tubig. Ayon sa mga scientists, ang density ng tubig sa Dead Sea ay nasa 1,240 kilograms per cubic meter. Samantalang ang average density ng katawan ng tao ay nasa approximately 985 kilograms per cubic meter. Mas mababa ang density ng katawan natin relative sa water density ng Dead Sea, kaya lulutang ka talaga dito nang walang kahirap-hirap. Sa sobrang dense nga ng Dead Sea, makapal ito at para kang nag-swimming sa olive oil. May naitampok na rin tayong video tungkol sa isa ring lawa na tila ba isang strawberry milkshake ang tubig dahil sa kakaibang kulay nitong pink. Ang lawang ito ay katulad rin ng Dead Sea na may napakataas na salinity o antas ng asin. Maaari nyo rin po itong panoorin pagkatapos nitong ating video. Ilalagay po namin ang link sa caption or sa description. Ngayon ay alamin naman natin kung saan ba galing ang napakaraming asin sa Dead Sea. Ang asin sa Dead Sea ay nagmula sa rock erosion na dulot ng tubig ulan. Tuwing umuulan, nagre-react ang water molecules ng tubig ulan sa carbon dioxide sa kapaligiran at nabubuo ang carbonic acid na siyang nagdudulot upang maging acidic ang tubig ulan. Ang acidic rainwater na ito ay siya namang nagre-react sa mga bato sa bundok malapit sa Dead Sea at nagdudulot ng rock erosion. Mula sa erosion ay nabubuo ang mga asin at iba pang minerals na siyang inaanod naman patungo sa Dead Sea. Bukod dito, sinasabing ang iba't ibang minerals na galing sa tubig ng Jordan River na nagmi-mix sa tubig ng Dead Sea ay isa rin sa dahilan. Kapag nag-evaporate ang tubig ay nag-iiwan ito ng asin. Ngunit ang isa pang tanong, bakit nga ba tinawag itong Dead Sea? Bago tayo magpatuloy mga ka-awesome, meron lang po akong i-share sa inyo na maaari nyo pong pagkakitaan part-time or full-time. Kung kayo po'y sawang-sawa na sa matinding traffic at maliit na sahod, baka gusto nyo pong subukan mag-home-based online job or online freelancing. Sa online freelancing ay maaari kang kumita ng 30,000 up to 100,000 pesos sa isang buwan or mahigit pa. At may isa ngang Pinoy freelancer na kumikita ng 1 milyon sa isang buwan. At ang good news po ay meron na pong training program ngayon na magtuturo sa inyo ng step-by-step kung paano magsimula. At dahil din po sa programang ito ay meron na po akong online job ngayon. Kung interesado po kayo on this training program, ay i-click nyo lang po ang link na nasa description box for more details about this program. At ngayon, balik na po tayo sa topic. Dahil sa sobrang alat ng tubig ng Dead Sea, ay wala ka talagang makikitang isda dito dahil hindi nila kayang mabuhay sa ganitong environment. Hindi rin makakainom ang mga nauuhaw na hayop. Wala ka ring makikitang lumilipad na ibon sa ibabaw o lilim ng puno. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong Dead Sea, kasi walang nilalang na kayang mabuhay sa ilalim nito.
Pero totoo nga ba na hindi ka malulunod sa Dead Sea kahit na hindi ka marunong lumangoy? Kahit na nakakalutang ang tao sa Dead Sea, ay meron pa rin talagang posibilidad ng pagkalunod kapag hindi mag-ingat. Sa katunayan, may mga nalunod na talaga sa Dead Sea. Isa sa mga dahilan ay ang western winds. Nakakatangay ito ng tao at nagiging sanhi ng pagkalunod. Meron ding sinusubukang lumangoy at nakalubog ang mukha sa tubig. At dahil makapal at mabigat ang tubig, isipin mong lumalangoy ka sa mantika. Hindi ka agad sila nakakaayos ng posisyon. Upang maiwasan ang pagkalunod, kailangan sundin ang safety precaution. Nire-rekomenda na humiga ka ng patihayan na nakaangat ang ulo. Iwasang malublob ang muka sa tubig dahil maaaring mapasukan ang iyong mata ng napakaalat na tubig o kaya ay makainom ka ng marami. Delikado sa katawan ang sobra-sobrang alat dahil maaaring maging sanhi ito ng heart o kidney failure. Dead Sea ang kauna-unahang health resort sa buong mundo. Sinasabing nagtataglay ito ng healing properties at ayon sa kasaysayan, ginagawang health spa ni Herod the Great ng Roman Empire ang Dead Sea noon. Sinasabi ding ang putik ng Dead Sea ay maganda sa balat dahil sa mga minerals na tinataglay nito. Ang Dead Sea ay nasa lowest point on Earth at tinatayang nasa 430 meters below sea level. Dito rin natagpuan ang makasaysayang Dead Sea Scrolls ng isang batang pastol na hindi sinasadyang mapadpad sa isang kuweba. Sa loob ay nadiskubre niya ang ilang malalaking jars na naglalaman ng mga ancient scrolls na tinatayang nasa 2,000 years old na. Noon ay ginagamit ng mga Egyptian ang tubig nito sa pag-mummify ng mga bangkay. At ginagamit rin ng mga magsasaka ang mga minerals na nagsisilbing fertilizer sa kanilang pananim. Nakakalungkot isipin na sa totoo lang, ang Dead Sea ay unti-unti nang namamatay. Nalaman ng mga researchers na ang tubig nito ay mabilis na umuurong. Noong 1930s, meron pa itong sukat na nasa 410 square miles at ngayon ay nasa 234 square miles na lamang ito. Ikaw ka-awesome, anong masasabi mo sa Dead Sea? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!